Hello guys! Welcome back to my channel, Grow with Lynn. And grabe ang ulan dito guys. Ilang araw na ba? 4 days? So ang ginawa ko para hindi masira itong nasa rain or shine ko na rack, kasi kawayan lang to at saka kahoy. Naglagay na lang ako ng cellophane. Recycled ito siya guys, ang nilagay ko. Hinati ko lang siya tapos yun nilatag ko. Doon lang, kulang pa nga guys eh. Dito nababasa pa rin dito. Baka kasi masira, sayang naman. Walang gagawa kapag masira na naman ito, yung rack na to. Magkarugtong lang to sila pero hanggang dito yung nababasa. Siguro dagdagan ko na lang dito ng cellophane din para makover ko talaga lahat. Okay naman yung mga plants dito. Hala, nagmashi si Monadenium. Pero mukhang kaya pa naman niya. Okay pa naman sila dito guys, sa straight na ulan. Ayan sila, ganun pa rin. Pinagpupugot ko yung mga, ito si Firestorm, si Golden Sedum, at saka si California Sunset. Yan, pinagpupugot ko sila para kumapal. Tapos, inalis ko na itong si Luella ko na yung mga propa niya. Ayan, kunin ko lang. Ito nakadikit kasi ito siya dito, tapos sobrang kawawa na ito. Wala nang maibigay na, wala na, bulok na rin pala talaga. Wala na siyang maibigay na nutrients at sobrang dami na ng aerial roots sa mga babies. Kaya inalis ko na. Ayan, clamp na sila tingnan. Ito yung mother na head nung pinugot ko. Tapos ito na yung mga babies. At bulok na yung stem. At twin head na siya guys. So. Ayan, hindi siya stress kasi si Luella, kailangan talaga niya ng direct sun para mag-stress at mahaba yung exposure sa araw para mag-stress siya. Nilagay ko dito si Money Maker na var. Kailangan ko na pala din itong siyang iripat. Ayan, maliit na yung pot para sa kanya. Yan yung ayos nila ngayon. Oxalis. Meron akong red nito guys, pero na maalam. Hindi ko na kung nasa na yun. Baka nalusaw siya, hindi ko na siya masyadong napansin. Sayang yun guys. Sobrang kapal na nito. Matagal na to sa akin. 4 years or 3 years. Nasa ganun. Tapos pinabayaan ko lang. Tinan nyo yung soil niya. Masyado ng mababa. Ayoko naman siyang galawin. Mukhang nagso-survive siya dito sa rain or shine. Ito naman ay monstrous red ives. Nahulog lang yan dyan. Si Culebra naman. Masyadong matanda na yung stem niya. Wala na siya guys. Parang bulok na. Ay. Wala na to. Alisin ko na lang ito dito. Si Dugong. Ayan. Okay pa naman siya sa rain or shine. Nasagi ng pusa guys. 2 dahon ito. Natanggal. Yan yung dito sa rain or shine area. Tapos nilabas ko si Aaron P. Tingnan nyo na may sunog-sunog siya dyan. Ayan nasunog. Pero ang dami na niyang babies na binigay. Ayan yung sa pinagpugutan ko. Itanim ko na rin yung mga heads na tinanggal ko dito. Kakapal na rin yan siya guys. Katagalan. Yan yung stress color niya doon sa loob ng greenhouse. Dito ay nag-a-adjust pa siya dito sa labas. May ginawa din ako ditong lagayan ng mga leaf propa ko guys. Ayan. Matagal ko na tong planong gawin guys. Pero hindi pa din talaga ako nakakaroon ng time. Nakakatanggap ito dito ng bright light lang. Tapos secure na secure sila dito kasi nilagyan ko ng supot yung bawat gilid. Ang mga nakalagay dito ay purong leaf propa lang. At saka meron akong yung mga pinagpupugot ko din na mga heads. Dito ko rin nilalagay. Ayan, mga leaf propa na wala pang babies na lumabas. Dito ko nilalagay. Tapos after na, kung kailangan na nila ng araw, ilalabas ko rin sila. So, nagdagdag ako ng area na mapaglagyan dahil napuno na yung doon sa kabila, yung pinakita ko sa inyo noong nakaraan. Napuno na yun siya. So, kailangan ko na naman ng another space kasi may paparating ako ng mga succulents. At kapag may succulents kasi mostly na dumadating sa akin, ay meron talagang nalalabas na mga dahon. At sayang naman kung pababayaan ko. Gaya ng mga dati ko pang mga leaf propa guys na nasasayang lang din talaga. So dito ay alam ko na secure na sila. At nasa rain or shine area ito pero nasa ilalim nung pinakalagayan ko.
Kaya ganyan kahaba yung kanyang ano dyan sa kilid, takip para hindi siya maulanan. Yan yung si Blade Runner na nagti-twin head na siya sa akin. Tapos binugot ko niya kasi tumangkad na masyado yung kanyang stem. Tapos yung iba holding leaf propa na hindi pa nakatanim sa soil ay nandyan din. Meron din akong nilagay dito ng mga leaf propagations kasi yung mga nandito dati na harvest ko na. Nababasa pala sila dito guys. Ano na ito? Sana wag mabulok. Mga super bomb ito eh. Tapos si peach candy. Nababasa pala talaga sila. Kasi sa hangin yan, pumapasok yung ulan. Yung mga nandito din, nasira yung iba guys. Tapos inayos ko na. Pinaglalagay ko na dito yung mga biangka. Ayan, nauulanan sila kagabi. Sobrang lakas talaga ng hangin. Ayan sila. Tito Buns, nabasa si Tito Buns. Aron tea, ang daming dahon kong na-harvest guys noong pinugot ko siya. Binahead ko pala si Bekya ko guys. Ayan, may babies na oh. Sana wag masira. Ito yung head niya. Parang pumangit siya guys. Parang hindi ko maintindihan anong nangyari sa kanya. Tapos binahead ko na lang para magkakaroon naman siya ng maraming babies. So okay naman itong head niya. Ito na yung mga binahead ko nung nakaraan. Si Bubblegum, si Raindrops. Happy ako kasi buhay pa sila guys. May nag-advise kasi sa akin after ko mag-behead, ilayo ko daw sa init yung mga mga bottom part. So yun. Totoo nga guys, nagsusurvive sila. Tapos, benehead ko din itong si Monstrous Laylacina. Ayan, may baby na rin. Ilagyan ko pala ng, ito naman yung bottom part ni Suyun. Meron siyang, ay iwan ko, alisin ko na siguro tong babies niya guys. Kasi mukhang namatay na yung puno niya. Ayan, natanggal na yung isa. Alisin ko yun mamaya. Ito yung top view ng aking rain or shine garden guys. At nandito yung mga Supreme, si Darly Sunshine. Lahat ng matitibay na sa ulanan, dito ko nilagay. At saka mag-experiment ako ng kung ano yung pwedeng ilagay sa rain or shine, dito ko rin nilalagay. And that was it for today's video guys. And sana nag-enjoy kayo sa panonood. Thank you all for watching. See you in the next one. Like and subscribe.